Good morning. Before we start our agenda, let's have a short prayer. Lord God, thank you for this day. Thank you for this opportunity to tackle this topic. And please guide us and understand these unfamiliar words that we might encounter in this topic. Thank you. So, good morning. Let's start with our topic, exploring the ethical dimension of euthanasia, a comprehensive analysis. Introduction, an overview of euthanasia and its ethical implication, defining euthanasia and exploring its controversial nature, discussing the different types of euthanasia and the ethical dilemmas they pose. Historical perspective, tracing the historical perspective. Tracing the historical evolution of euthanasia, examining how different cultures and societies have viewed euthanasia over time, highlighting the ethical shifts in attitude toward end-of-life decisions. Legal framework, analyzing the current legal status of euthanasia around the world, exploring the ethical implications of legalized euthanasia, discussing the impact of legal decisions and end-of-life care. Next is medical ethics, examining the medical ethical considerations surrounding healthcare professionals in end-of-life decision making, exploring the conflicting principles of beneficence and autonomy. Patient autonomy, exploring the concept of patient autonomy in the context of euthanasia, discussing the ethical implications of honoring patient autonomy and end-of-life decisions, examining the challenges informed consent in the euthanasia cases. Religious perspective, examining the religious viewpoints on euthanasia, discussing the ethical considerations from various religious traditions, exploring the tension between spiritual beliefs and the end-of-life choices. Quality of life, addressing the ethical implications of evaluating quality of life in euthanasia, decisions discussing the subjectivity of quality of life assessments, exploring the impact of suffering and dignity on end-of-life choices. Family and caregiver ethics, examining the ethical challenges faced by family members and caregivers and euthanasia cases, discussing the emotional and moral dilemmas involved, exploring the impact on family dynamics and caregiver responsibilities. So, it says here nga na madaming implications ang euthanasia kasi it's a wide topic where in a certain family or family members or relatives is mostly affected. So, hindi lang yon kasi yung mga doktor, yung mismong patient, and yung mismong kamag-anak ng pasyente na gusto nang ipa-euthanasia yung kamag-anak nila to end yung suffer na nangyayari habang nagfa-fight pa for life. Yung mga cases na 25-75% na lang yung chance of living. Yung 25 doon is yung 25% of chances ng living and 75% is yung mamamatay. Yung mga ganong bagay. Kaya sobra. And religions, kasi may mga religions talaga na masama yung pagpapakamatay or pumatay. Mostly sa Catholic, nasa 10 utos yan, huwag kang papatay. And yun, yung sa mga doktor, syempre masakit sa kanila yun, trabaho nilang pagalingin yung may sakit, and yung mga taong lumalapit sa kanila, sobrang saya nila kapag naka-cure sila ng tao, and sobrang sakit sa kanila pag merong mga ganito and mga heartbreaking moments sa family, especially sa family, kasi makikita nila yung mga
kapamilya ng pasyente nila, makikita nilang umiiyak sa harapan nila kasi wala nang ibang paraan para, alam niyo yun, para mabuhay yung tao. So, yun talagang masakit. So, proceed na tayo. Next is psychological considerations. Exploring the psychological impact of euthanasia on patients, families, and healthcare providers, discussing the ethical dimensions of mental health and end-of-life decision, addressing the stigma associated with the euthanasia. So, yun nga, kakasabi ko lang, talagang napakasakit and talagang mamumblema ka kung gusto mo pang ipatuloy yung buhay ng minamahal mo, or kung gusto mo pa silang makasama pero maghihirap sila ng sobrang hirap kasi nga, diba? Kasi kasama sila dun sa sa mga magde-desisyon, and talagang for me naman talagang napakasakit nun, and talagang poproblemahin ko yung buong gabi. Isipin mo, mawawalan ka ng kamag-anak tapos sa iyo gagaling yung desisyon. Yung gustong lumaban ng kamag-anak mo pero wala na talaga, hindi na kaya. Like, parang sinasabi na ng doktor na mahihirapan na siya, sinasuggest na mercy killing or euthanasia na yung dapat igawin para, alam niyo yun, matapos na yung paghihirap. Masasaktan ka kasi mawawalan ka ng kamag-anak, tapos masasaktan ka rin kasi nakikita mo siya maghirap. Kaya, yun, sobrang hirap nun isipin. So, next is public policy and advocacy. Analyzing the ethical implications of public policy and advocacy in euthanasia debates. Discussing the role of public opinion in shaping legislative decision. Exploring the responsibility of advocacy groups in end-of-life discourse. So, yun nga, di ba? Sinabi, wag kang papatay sa 10 Commandments. Pero, I guess, lumalabag na to sa sa utos na yun, and yun nga, malaking debate talaga to kung kailangan ba talagang gawin, or sometimes kasi minsan yung mga doktor sinasuggest na agad yung ganitong klaseng bagay kahit na kaya pa naman i-cure yung yung sakit, talagang inaano na nila. So, next is euthanasia in the media. Examining the ethical considerations of media portrayal of euthanasia. Addressing the influence of media on public perceptions. Discussing the responsibility of media outlets in reporting end-of-life stories. So, yun nga, di ba? Media, when it comes to media, talagang may dagdag or bawas na story yan. Kaya, napakahirap na may lumabas na ganyan, lalo na yung mercy killing. Mahirap na ma-issue yung family mo, mostly mga family, doctors, and yung name ng hospital. Yun yung mga kadalasang apektado sa mga media and any kind of platforms na mag-spread out ng nangyaring euthanasia sa pasyente, or nag-came up sa decision na gano'n yung family, kasi malaking issue yan when it comes to media. Kasi minsan, di ba, sa mga mostly sa mga mayayaman na pamilya, pinag-aagawan yung mana na iniwan ng lolo, kaya yun, minsan nagiging issue yun sa mga family para magkaroon ng mag-came up ng decision sa euthanasia sa kapamilya. So, next is yung end-of-life care alternatives. Exploring the ethical alternatives to euthanasia in end-of-life care. Discussing the role of palliative care and hospice service, addressing the ethical implications of providing comprehensive and end-of-life support. So, yun nga, diba? Minsan kasi, yung may mga pasyente talaga na machine na lang yung bumubuhay sa kanila para mag-continue yung life nila, to support their life, para
yun nga, to support their life. And yung mga nag-aalaga and ayaw na mahirapan nga yung mga kamag-anak nila, mostly yung mga kamag-anak din yung nag-aalaga sa kanila para less gastos. Pero in your part, kaya ikaw, kaya mo bang mag-alaga ng kapamilya mo na sobrang mahal mo, na nakikita mong nahihirapan na? And yun nga, inain na yun ng doktor sa'yo na yun na nga, euthanasia. I-end na yung life nung nung relative mo na nahihirapan na. Kakayanin mo kaya? So, yan yung end of life care alternatives. So, next is global perspective. Examining international variations in euthanasia laws and ethical viewpoints, discussing the cultural differences in end-of-life decision-making, exploring the global dialogue on euthanasia ethics. So, yun nga, talagang worldwide kasi, malawak, sobrang lawak na issue. May mga bansa na ina-allow to, and meron din mga bansang hindi kasi against nga sa religion and media. Sometimes may mga issue talaga. May issue every move and everything na gagawin nila na media, and masyadong masakit yun na namatayan ka na tapos na-issuean ka ba, pero pwera na lang kung out of bound yung yung pag-end up mo sa decision na to, yung bawa nga yung parang agawan sa mana, parang minadali niyo yung buhay ng tao para sa manang pinag-aagawan nyo. So yun na nga. Next is yung ethical decision making framework. Talagang exploring ethical frameworks for analyzing euthanasia decisions, discussing the principle of bioethics and their application in end-of-life dilemmas, addressing the complexity of ethical decisions making in euthanasia cases. So yun nga, talagang sobrang pag-iisipan mo yung decision na to, kasi maaaring may mga maapektuhan tao sa ginawa mong decision na to. Kunyari na lang yung lolo mo nga, di ba? May mga apo yun na sobrang mahal yung lolo nila, and one time nagising sila na end na yung buhay ng lolo nila, kahit nung binisita nila sa hospital lumalabang pa. So madami yun, and makikita natin dyan talagang connect na yan, dikit tuloy kasi meron pang mga associated na ibang bagay doon sa lolo mo, and yun yung pinaka dapat mong pag-isipan, kung dapat na ba, kung oras na ba, kung nakikita mong kaya pa, kung naniniwala ka pa na kaya niya pa ba, or naniniwala ka nang hindi na kaya ka nag-game up sa decision na end his life. Kumbaga parang it's time for him to rest na, diba? Yun yung mga bagay na sobrang hirap isipin, lalo na kapag malapit na yung buhay ng tao sa dapat kalagyan niya. So next na tayo. Policy recommendations. Proposing ethical guidelines for policymakers and healthcare providers in euthanasia cases. Discussing the importance of comprehensive policies and protocols addressing the need of ethical safeguards in the end-of-life care. So yun nga, diba? Hindi ka lang basta pipirma doon sa waiver na ibibigay ng doktor para simulan yung process ng euthanasia. Talagang kailangan mong basahin, may policies yan, and titignan mo muna kung nag-break ba sila doon sa policies before mag-came up sa euthanasia. Kasi as much as I know is hindi ka pwedeng mag-suggest ng euthanasia kung lahat na ba talaga ng plano na makakapag-support dun sa buhay ng tao bago mag-euthanasia is nagawa na. Kasi hindi mo pwedeng i-propose yan. So yun talaga, mahabang idea, mahabang concept, mahabang pag-iisip, mahabang
long term yung pag-iisip para mag-came up sa decision na to. Hindi ka dapat padalos-dalos kasi maraming pwedeng maapektuhan. Tsaka importante talaga na maintindihan mo yung policies pinasok mo or yung ginusto mo para sa kamag-anak mo. Kasi yun nga, talagang napakahirap na itong issue na to, lalo na sa lahat. And so next tayo, ethical reflections. Encouraging the ethical reflections on the complexities of euthanasia, discussing the personal and societal values at stake, emphasizing the importance of ongoing ethical dialogue in end-of-life care. So, yun nga, kakasabi ko lang, di ba? Importance ng social values ng isang tao, kung napaka-importanting tao ba nitong anuhin mo kung anong klase ba yung lolo mo. Meron kasi mga lolo na sa sobrang yaman talagang napakahirap pakawalan na tao eh. Parang hindi kailangan mamatay, sobra-sobra yung pagmamahal, or meron pang malaking misyon na hindi pa nagagampanan. Yung mga ganun bang bagay, yung bawa may isang boss na malapit nang mamatay, yung mga kamag-anak pinag-iisipan. So isipin mo na nila yun, social value nung lolo nila or nung boss nila. Yung kamag-anak nung boss nyo, iisip syempre, napakalaki nun, may mga connections yun, and lahat yun mapuputol once na nawala na yung boss nyo. Kung yung boss nyo napakabait, diba? Talagang maraming tao yung lumalapit sa kanya kasi very approachable siya, tsaka di siya padalos-dalos, magaling talaga sa salita, magaling talaga. And yung tao ba na sa sobrang bait, sa kahit anong lugar pumunta may mga kaibigan, yung ganong tao, yun yung mga ganong taong napakahirap na anuhin. And syempre bago ako magdesisyon, magre-reflect sa'yo yung tao na yun. Kaya nga, napakabait, di ba? Manghihinayang ka kung parang sa decision mo mamamatay yung tao. Napakahirap na sa part ng pamilya. Syempre, isipin mo, napakabait nun. Binuhay kayo nun. Nagsikap yun para sa yaman niya. Tapos, isipin mo na lang, di ba? Sa'yo tatanong kung dapat na bang itigil yung buhay niya, or kung dapat na bang patayin yung makina na nagsusupport sa kanya, or punutin yung mga aparatos para malesen na yung paghihirap niya, pagdasal na lang, ganun ba, diba? Kaya kailangan mo munang i-review every decisions. You have to review kasi talagang napakalaking impact na itong napakalaking impact na itong euthanasia na to. So next is future directions. Exploring the future trajectory of euthanasia ethics and legislations, discussing the evolving perspective on and end-of-life choices, addressing the ethical challenges and opportunities in shaping the future of euthanasia. So yun nga, di ba? Yung maaaring kahantungan nung ginawa mong desisyon yung sa mga apo mo, di ba? Sa mga apo nung lolo mong nag-decide ka na i-end yung life, di ba? Napakasakit na para sa mga apo, lalo na kung yung apo nila is matured na, may sarili ng pag-iisip para maisip yung ganung bagay, kung paano nag-came up sa decision yung family or yung mother niya, kung paano and kung bakit merong ganon, and kailangan pang umabot sa decision na gano'n, na kung bakit nabubuhay pa naman dahil sa machine, bakit hindi na lang tinuloy. And kung depende rin kung nagre-respond pa ba pag kinakausap nyo yung kapamilya niya na nakahiga na lang. So yun,
marami pa. And yung isa pa pala dun is yung ano natin, yung pag diba nga, tinatanong mo sila kung nagre-respond pa, kung nakakausap pa ba, kung nakakaintindi pa ba. Syempre, gusto mga magpaalam ng mga apo. Yun, mapapatanong yun, bakit naman nawala si Lolo agad, hindi man lang kami nakapagpaalam bago siya mawala. Kaya sobrang hirap para sa pamilya, para sa mga kamag-anak, para sa mga kaibigan, o para sa asawa. Pakahirap nun. Dumating ka sa decision na ganyan. Kaya be healthy. Hirap ng ganyan. Kaya mga may isip ng mga kamag-anak mo, or may nila sa point of view nila, kung dapat ba or hindi pa ba dapat na mag-came up sa euthanasia yung kamag-anak nila, kasi napaka-sakit nun. Next is ma-raise natin yung mga key ethical considerations in euthanasia, emphasizing the complexity of end-of-life decision making, encouraging further ethical discourse on euthanasia. So yun nga, napakadaming bagay na included dito sa euthanasia. Talagang maraming apektado, simula sa doktor, sa social media, sa pangalan, sa pamilya, sa mga kaibigan. So himay-himay natin yun. Simulan natin sa sa religion. Bakit nga ba kasama siya? Kasi kasama yun dahil nga, di ba, against yung batas ng Diyos sa pagpapatay, kasi parang pagpapatay yun, pero in a legal way. Kumbaga, inadyo lang yung suffering ng tao. So, mali pa rin. Kasi, kung halimbawa, may tao na sobrang nag-struggle sa buhay nila, hindi naman ganun pinatay, pero ito kasi ibang usapan, health related, yung parang hindi na kayang mag-survive. Tapos, yung next naman is yung social media. Yun nga, may mga issues na lumalabas sa mga nagpapa mercy killing ng pamilya. Kaya dapat nating i-disclose yung topic na yun. Dapat hindi na pinapakalat, kasi talagang malaking issue. Kasi very stressful yun sa pamilya na nawalan na ng relative, tapos machichismis pa. Madaming iisipin. Kakawala lang mo kamag-anak, meron pang issue na naiwan, di ba? Yung tao nakalibing na sa huway, tapos meron pang issue na naiwanan. So next naman dun is yung tinatawag nating pamumblema ng isang tao, kung dapat na ba or hindi pa ba dapat yung pagma-mercy killing dun sa kamag-anak nila. Kasi for me, hindi dapat hanggat kaya lumaban ng tao, let him decide, kasi bibigay naman yung katawan niya. Kung hindi na talaga kaya, hindi ko nga kayanin yung ganun. Kasi kung kaya niya tiisin yung sakit para mabuhay, titiisin niya. Hindi ako susuko para sa kanya. Bagkus is mas magiging malakas pa ako para sa kanya, kasi kailangan niyang kumuha ng foundation para sa buhay niya. Kailangan niya ng dahilan kung bakit kailangan niya pa lumaban. And next is yung future nga, kung magiging kamusta yung mga apo niya, yung mga kamag-anak niyang maiiwan, kung anong maiisip,
kung mag-came up ba sa decision na dapat hindi ganito ginawa ni bakit niya pinamercy killing, or minsan ba chismis pa, pinapatay na yan kasi nag-aagawan sa mga yung mga magkano na yan, magkakapatid na yan, or yung mga apo niya na yan na naiwan. And next is yung natin, yung social value ng kamag-anak na maiiwan na mamamatay is kung importante yung tao, dapat natin yung mga ganung bagay, iniisip natin kung napaka-importanteng tao nung mawawala. And next is yung natin, yung tawag dito, yung last lang kanina, balikan natin yung slide na yan, yung policy recommendations, kasi maraming taong naloloko. Di pa naman dapat mercy killing na. Kaya yun, ang akin naman, ang suggestions ko nga talaga, yun nga sabi ko, when it comes to euthanasia, talagang malaking bagay, and hindi ako pabor dito. Kasi for me bilang tao, parang tinanggalan ko ng karapatan mabuhay yung isang tao. Gusto niya pang lumaban, pero tinanggal ko yun sa kanya, and mali yun. And dapat nating ipakita sa tao yung moral support na kaya niya and kakayanin niya pang mabuhay para sa mga minamahal niya, kasi maraming naniniwala sa kanya na kaya niyang mabuhay or kaya niyang ipaglaban kung ano man yung nararamdaman niya, kasi malakas siyang tao. And matuto tayong lumapit sa Diyos para matulungan tayo sa mga daily life problems natin, and hindi dapat ipagsawalang bahala yung mga ganung bagay, kasi itong mga ganitong bagay is napakaseryosong topic, and hindi natin dapat to binabaliwala lang, kasi worldwide discussion to or debate, maraming pabor, maraming hindi pabor. Kaya dapat nating alamin, or mas dapat pa nating yun nga sa sinasabi ko, sa tong malawakang debate kung dapat ituloy, and kung dapat nating ipagpatuloy pa or kailangan nang itigil, kasi sa ibang country legalize itong mga ganitong bagay, and sensitive itong topic na to, parang abortion, kung legal ba or hindi. Kasi dito sa Pilipinas ngayon, hindi ko alam kung legal itong mga ganitong bagay or hindi, pero sana hindi nila gawin legal to, kasi napakasakit na ito para sa tao, sa pamilya. Kung kaya naman lumaban, kasi ang tao kusang susuko yan, mamamatay yan kung hindi nalalaban. And napakasakit nga naman talaga kung ikaw pa mismo ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kamag-anak mo, kasi pinili mong mamatay na lang siya kaysa hayaan siyang lumaban or harapin yung kinaharap niyang problema, na pinili mong ipatanggal yung aparato na nakalagay sa kanya, kahit na hindi naman dapat. Ikaw na yung gumawa ng dahilan para sumuko na siya. So yun lang, yun yung conclusion ko. So yun na nga, tapos na tayo. So ako muli ang inyong lingkod, Aurora Daniel Kyle. Maraming salamat po.